Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Sa pagpapatuloy ng ating pagninilay, nung Lunes, nabanggit ko na dapat ang ating mga debosyon dalhin tayo sa malalim na relasyon. Relasyon, malalim na pananampalataya, malalim na pangunawa sa ating Panginoon. Pero ito ay nagsisimula sa ating pagninilay. Kaya ano yung pagninilay? Mahalaga rin yung pagninilay. So ang pagninilay ay pagtatagpi-tagpi at pagtatahi-tahi ng mga naranasan natin, ng mga pangyayari sa buhay natin, ng ating nakaraan, kasalukuyan, at yung gusto nating marating sa hinaharap. Na darating ang panahon na masasabi natin, kaya pala nangyari to sa buhay ko. Ito pala ang dahilan. Ito pala ang layunin ng Diyos sa buhay ko, kaya nangyari ang mga bagay na ito. Pero kailangan rin namang meron tayong pangarap, kaya nga merong hinaharap. Pero ang ating pagninilay dapat ay nakatuon sa kabutihang loob ng Diyos at ang kanyang banal na kalooban para sa ating buhay. Kaya nga kung titingnan natin yung unang pagbasa, naligtas na ang buong Israel dahil sa kagutuman dahil kay Jose, pero ang nasa isip pa rin ng mga kapatid ni Jose, baka gantihan sila ni Jose. Ako, ngayong patay na ang tatay, meron ng dahilan si Jose para gumanti sa atin. Hindi pa ba sapat yung mga pangyayari, hindi pa ba sapat na sila ay nakabili ng pagkain, yung pamilya nila, yung tribo nila, yung buong bayan nila, dinala ni Jose sa Ehipto para sila ay maligtas sa kagutuman. Hindi pa ba sapat yung mga bagay na yon para maisip nila na ang kabutihan ng Diyos ay nasa kanila at nasa isip pa rin nila, naku, baka gawan tayo ng masama nito. Siguro nga dahil guilty. At ganun din yung makikita natin sa mabuting balita. Naglakbay sila, binanggit agad ni Juan, wala silang baong tinapay. O isa lang yung baon nilang tinapay. At binanggit ni Jesus, mag-ingat kayo sa pampaalsa ng Pariseo at pampaalsa na kinakalat ni Herodes. Nung narinig nila yon, hindi naman natin sila masisisi, dahil ang pampaalsa o lebadura ay sangkap, ingredient na ginagamit sa paggawa ng tinapay. Kaya marahil naisip nila, baka magpapakain uli ang Panginoon. Wala yata tayong dalang tinapay na marami-rami. Pero ano ang nais ituro sa atin ngayong umaga? Bakit pinagtuunan ng pansin at bakit binanggit ni Jesus yung dalawang pagpapakain niya na sinabi sa Ebanghelyo? Tuwing may pagpapakain ng Panginoon, dahil kung makikita natin, palaging may pagpapakain. Yung talinhaga ng kasal ng anak ng hari, may pagpapakain, may piging. Nung tinanong, si Pedro ay muling bumalik sa pangingisda, isa sa tanong ni Jesus, nung siya ay muling nabuhay, Pedro, mahal mo ba ako? Pakainin mo ang aking tupa. So, merong malalim na kahulugan ang pagpapakain. Ang tawag natin doon, catechetical. Catechetical. Merong itinuturong malalim na
kahulugan para sa ating buhay. So, kung titingnan natin, 3 bagay yung sinabi ni Jesus sa pagpapakain. Yung pagpapakain ng 5,000, pagpapakain ng 4,000. Una, saan nanggaling yung ipinakain? Nung nagpakain sila ng 5,000 tao, ito ay nanggaling sa 5 tinapay. At may natirang 12 kaing. Mahalaga yun. Nung nagpakain sila ng 4,000 lalaki, ito ay nanggaling sa 7 tinapay at merong natirang 7 kaing. So ano ang tinuturo sa atin? Saan nanggaling yung 5 at 7 tinapay? Sa bata, sa tao. At ipinapakita nito na kalooban ng Diyos na maging bahagi tayo ng himala. Kalooban ng Diyos na kasama tayo, na pag gumawa siya ng himala, meron kang bahagi. Gaano man kaliit yan, meron kang participation. Pwede namang manggaling sa bato yung tinapay. Di ba? Parang ang mas maganda pa yun eh. Wow! Himala! Bato, naging bato, naging monay. Di ba? Kung gaano kalaki yung bato, gaano kalaki yung monay. Pero hindi. May pagkain ba tayo dyan? Hinanap niya kung sino ang merong dala. Dahil nais niya tayong bigyan palagi ng pagkakataon na makibahagi sa gawa ng kaharian. Kaya nga, yung unang himala ni Jesus, nung ginawa niyang alak ang tubig, pwede naman siyang gumawa agad ng alak kahit walang tubig. Pero bakit humingi siya ng tubig? Gusto niyang makibahagi ang tao sa himala. Palagi tayong kasali. Upang maranasan natin at maunawaan natin, nakabilang tayo sa karya ng Diyos. Pangalawa, mula sa 5 tinapay, 5,000 taong nakakain. Mula sa 7 tinapay, 4,000 tao ang kumain. Isang hindi posible, imposible. At sinasabi nito na ang biyaya ng Diyos ang pupuno sa ating kakulangan. Kaya nararapat lang na magpasalamat tayo. Dahil sa ating buhay, walang pagkukulang. Pero problema, masamang balita, palagi nating nakikita yung pagkukulang natin. Maaaring ito yung simula, hindi man masama yun, pero kailangan, pag nakita natin yung pagkukulang natin, makita natin na ang Diyos ang pupuno sa buhay natin. Siya ang pupuno sa mga kakulangan natin. Kaya nga siya ang nagpapatawad. Kaya nararapat na tayo ay magpasalamat. Hindi natin alam yung ginagawa natin. Diba? Minsan, nung Lunes ng hapon, may kainan. Tinitingnan ko yung mga tao kung anong gagawin nila bago kumain. So, titingnan ko kung mananalangin. So, hindi naman. So, siguro sa huli sila mananalangin. Magpapasalamat. At ganun nga ang nangyari. Merong isa dumigay, ay salamat sa Diyos, nabusog ako. Nasa huli yung pasasalamat eh. Kung hindi ka ba nabusog at dumigay, hindi ka ba magpapasalamat sa Diyos? So, kailangan magpasalamat muna tayo. Dahil yun naman ang ginawa ng Panginoon. Bagamat wala ito sa Marcos, pero sa ibang mga gospel, sa ebanghelyo,
Nung tinanggap niya ang tinapay, nagpasalamat siya. Nagpasalamat siya at hinati-hati niya ang tinapay. Pangatlong bagay, sa una, binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na makibahagi sa himala. Pangalawa, ang biyaya ng Diyos ang pupuno sa buhay natin. At pangatlo, kailangan umunlad ang ating karunungan. Yun ang ibig sabihin kung bakit may pasobra. Kung bakit merong natirang 12 kaing. Kung bakit merong natirang 7 kaing. Minsan sabi ng matatanda, Apo, ubusin mo yung pagkain mo. Huwag kang magtitira. Maraming nagugutom. Minsan, pilosopo tayo. Sasabihin natin, Lola, pag kinain ko ba ito, mabubusog ba yung mga nagugutom? Hindi naman Pero pilosopo tayo. Pero sa pagkakataon, anong sinasabi? Bakit kailangang may tira? Ito yung pinag-aaralan natin tuwing linggo. Enlarging our borders. Pagpapalawak ng ating hangganan. Nung linggo, tinalakay natin ang pagpapalawak ng ang ating mga hangganan ay pinalawak sa pamamagitan ng paniniwala sa anak. Kung ano yung belief natin sa Son. Paniniwala sa anak. At marami pang iba. Pang-apat na linggo na nung nakaraang linggo. Yung naalala ko, yung pangatlo, ang ating mga hangganan ay pinalawak kung tayo ay masigasig na gagawa. So kailangan sa ating pananampalataya, umuunlad ang ating karunungan. Hindi naman ibig sabihin lahat tayo magba-Bible seminar, hindi naman ibig sabihin lahat tayo magtuturo. Pero sa pamamagitan ng pagdinilay natin, na ang pinagdadaanan nating pagsubok, problema, ito ay sangkap o ito ay bahagi upang hubugin ang ating pagkatao. At dito tayo natututo na sa ating tagumpay sa bawat problema natin, yun naman ang layunin ng pagsubok, nung exam. Kaya pag nag-exam ka at mataas yung grade mo, ibig sabihin, ay nag-aral ako, nakapag-aral ako, nakapaganda ako. Alam mo kung ano yung mga mali mo. At ganito rin sa buhay natin. Pero, pagtuunan natin ng pansin yung pampaalsa. Pampaalsa ng Pariseo at pampaalsa ni Herodes. Sinabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Pero bago kayo mag-ingat, ano ba yung pampaalsa ng Pariseo at ni Herodes? Pag sinabing pampaalsa, hindi po ako panadero, pero ayon sa mga nabasa ko, ito ay sangkap para lumapad, lumaki yung tinapay, kung gagamitin mo sa tinapay. Kaya nga, pampaalsa. Ito ay sangkap na chemical reaction na nagbibigay ng hangin, kaya umaalsa. Diba? Kaya nga may tinapay na puro hangin. Ibig sabihin, marami yung pampaalsa niya. May mga tinapay na matigas, na pag binato mo at tinamaan ka, siguro may bukol ka. Walang pampaalsa yon. So ano yung pampaalsa? Pero tandaan natin, ang kahulugan ng pampaalsa ay paglago, paglaki, unlad. So ano yung dapat na ingatan sa pampaalsa ng Pariseo? Tandaan natin, hindi nakasulat dito, hindi kasama sa leksyonary natin,
Unang Korinto 1:22-23. Sinabi doon na ang mga Hudyo, ito yung sinabi ni Jesus sa unang bahagi ng gospel natin. Ang mga Hudyo ay humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinihingi ng Griego. Pero sabi ni San Pablo, pero ang pinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus, na para sa mga Hudyo, ito ang kanilang ikakatisod, at para sa mga Hentil, ito ay kahangalan. So, yun yung sagot. Na ang pampaalsa ng Pariseo, like ang humihingi ng himala, ng palatandaan. Tandaan natin na sa mga hindi naniniwala, kahit anong gawin mong pagpapaliwanag at kahit anong gawin mong palatandaan at himala, hindi sila maniniwala. Pero sa mga nananampalataya, hindi mo na kailangan ang palatandaan. At katulad ni Herodes, na marahil nahaluan siya ng kultura ng Griego, na lahat gusto niya kaalaman. Naghahanap siya palagi ng kaalaman. Kaya nga tinanong niya, ito ba ang katotohanan nung hinarap si Jesus sa kanya? Ito ba ang katotohanan? Ang sagot, mali yung tanong. Dahil ang katotohanan ay hindi ito. Ang katotohanan, sino? Dahil ang katotohanan ay si Jesus. At tandaan natin, meron pang isang klaseng pampaalsa na hindi binanggit dito. Binanggit sa Lucas. Ang pampaalsa ng kaharian ng Diyos. Kaya nga hindi masama yung pampaalsa. Dahil ang pampaalsa, pinapalawak mo yung hangganan mo. Yung kaalaman, hangganan ng iyong kaalaman, hangganan ng iyong pananampalataya para mas lalo tayong umunlad sa ating pananampalataya. So, ang hamon sa atin, anong klaseng pampaalsa ang ikinakalat natin? Pampaalsa ba ng Pariseo? Humingi ba tayo? Alam ba natin ang dahilan kung bakit tayo nandito? Dahil kaagapay ng kaugnay ng Pariseo, yung pagsunod nila sa batas, mahigpit na pagsunod sa batas. Pero dapat, sa ating pagsunod, alam natin yung diwa ng batas. Hindi kaila sa inyo na nagmumotor ako. Dahil mas gusto ko na nakikita yung mga tao, nakikita ko yung naiinip ako sa traffic, pag naiipit sa traffic. At may mga batas na ginawa, hindi para hulihin ka. Yung batas para sa pangangalaga sa iyo. Di ba? Bakit may batas na kailangan pag maneho ka ng motor, may helmet ka? Bakit dapat sa national road, lalo na sa EDSA, nakapantalong ka, nakasapatos ka? Para bigyan ka ng proteksyon. Di ba? Na pag ikaw ay nagkaroon ng aksidente, sumemplang ka, tapos wala kang helmet, pwedeng mabagok ang ulo mo. Nakakita na ako ng motor, nakatsinelas, marami kasing talaga, ang tawag natin doon, kamote riders. Siguro isa na ako doon. Nakatsinelas lang, nagkagit-gitan sila ng dalawang motor. Kumadkad yung paa niya, yung kanang bahagi niya doon sa sidewalk. Hindi niya namalayan, may tanggal na yung isang daliri niya, umaandar pa rin siya. Yun ang ibig sabihin nun. Na kung meron man lang siyang sapatos, nabigyan sana ng
kahit papaano proteksyon, pero hindi eh. Hindi niya namamalayan, nagdudugo na yung paa niya. Proteksyon. Like kung binabanggit yung signboard dyan sa EDSA, tsaka sa Rotonda, tsaka sa Buendia. Bawal tumawid, nakamamatay. Alam ko nung una, ang nakalagay lang doon, bawal tumawid. Pero dahil sa katigasan ng ulo natin, binago nila. Bawal tumawid, pwede kang mamatay. Pero meron pa rin nadidisgrasya, hindi pa rin tumitigil ang tao. Pinalitan nila, bawal tumawid, nakamamatay. Tawiran pa rin ang tawiran. Minsan, meron ng multa, di ba? Pag tumawid ka doon, hindi mo ginamit yung tulay. Sabi ko, siguro dapat baguhin uli nila yung signboard. Bawal tumawid. Baka ikaw na ang sunod na mamatay. Ayaw nating matuto. Hindi natin pinag-iisipan ang mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid. Kulang pa ba? Kaya nga, marahil ito yung dahilan. Bakit 2 pagkakataon lang na nagpakain ng Panginoon ng napakaraming tao? Kasi sapat na yon. Sapat na para matutunan mo, magnilay ka. Pag-isipan mo kung ano yung nangyari. Pag-isipan mo kung ano yung itinuturo ko sa inyo. Hindi dahil nagpakain ako, pag sinabi kong libadura, kainan uli. Matuto tayo sa mga nangyayari at muli, nakaturo uli palagi sa krus. Kaya ngayong hamon natin, ano bang makikita natin? Libadura, pampaalsa ng Pariseo o pampaalsa ni Herodes o pampaalsa ng kaharian ng Diyos. Katulad ng nabanggit nung linggo, 2 ahas. 2 ahas na pag tinuklaw, yung isang ahas, pag tinuklaw ka, mamamatay ka. Yung isang ahas, pag tiningnan mo, mabubuhay ka. So ano ang nakikita natin sa krus? Pampaalsa ng kaharian. At sumasalamin sa atin, anong klaseng pampaalsa ang ikinakalat natin sa buhay natin. Amen.